Patuloy po ang paglakas ng Bagyong Enteng at patuloy din po ang mga pagulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Dahil nga nasa dagat na ito pong Bagyong Enteng, nandito nga po sa West Philippine Sea, ay unti-unti pa po ang paglakas nito. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ito po ay nasa severe tropical storm category na may lakas na hangin na umabot sa 95 km per hour malapit sa kanyang gitna at may mga pagbugsong umabot sa halos 115 km per hour. Patuloy po itong kumikilos pa west-northwest sa bilis na 10 km per hour. Sa kasalukuyan niya, yan po ay nandito sa may West Philippine Sea malapit sa ating boundary line at unti-unting lumalayo sa ating landmass or kalupaan. Pero again, ito po ay may radius na umabot sa lawak na 330 kilometers. Kaya yung kanyang panglabas na kaulapan at yung hila ng habagat or southwest monsoon ay nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon at ilang bahagi ng Mimaropa. So bakit nagpapaulan pa rin ang habagat sa malaking bahagi ng ating bansa kahit papalayo na ito pong Bagyong Enteng? Unang-una, medyo malawak po yung ating sirkulasyon ng hangin na papunta sa Bagyong Enteng. Relatively, medyo malapit pa rin po yan sa ating landmass or kalupaan kahit papalayo na po yan sa ating bansa. Kaya kahit bukas makalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, magpapaulan pa rin po ang habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly dito sa western section nito. Maliban dyan, meron tayong tinatawag na monsoon trough na situation. Ito pong itaas na bahagi ng ating bansa, relatively mababa din po yung pressure dyan. Kung mapapansin nyo, meron pang maliliit na mga sirkulasyon dyan. Kaya kung papansinin nyo yung ating direksyon ng hangin, papunta rin po sa kanila. So tumutulong yan sa pag-enhance o pagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon. At again, ito pong general area na ito ay aktibo, kaya babantayan po natin yan sa anumang posibleng mabuong sirkulasyon dyan or low pressure area sa mga susunod na araw. So bukas, Wednesday, ito pong panglabas na kaulapan ng Bagyong Enteng ay sumasabit pa rin po dito sa western section ng Northern Luzon. Yan po ang mga areas ng Ilocos Region, kasama na rin po dyan ang area ng Abra. So posible pa rin po yung mga pag-ulan dyan dulot nitong Bagyong Enteng. Ito pong eastern section ng Northern Luzon, yung mga nakaharap sa Pacific, relatively mas kakaunti po yung ating mga pag-ulan dyan. Samantalang ayon sa Pag-asa, meron pa rin tayong inaasahang heavy to intense rains dulot ng habagat or southwest monsoon dito po sa area ng Pangasinan, Zambales, Bataan, kasama na po dyan ang Occidental Mindoro bukas. Meron pa din tayong mga posibleng moderate to heavy rains bukas dito sa Metro Manila. Kaya sa mga lalabas ng bahay or may mga lakad na importante, ugaliin po natin magdala ng anumang pananggalang sa ulan, gaya ng payong or rain jacket. At yung mga areas po na binahana, maganda at mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagpasok ulit at pagdami ng tubig. Ganyan din po ang ating aasahang panahon sa mga karatig lugar ng Metro Manila. Yan po ang mga areas ng Bulacan, Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. May mga posibleng malalakas na pag-ulan din tayo dulot ng habagat dito po sa area ng Benguet at La Union. May mga posibleng malalakas na pag-ulan din tayo bukas dito po sa area ng Cavite, Batangas, kasama na po dyan ng Laguna at ang hilagang bahagi ng Palawan. Ito pong natitirang bahagi ng Central Luzon at natitirang bahagi ng Calabarzon ay posible namang makaranas ng mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms. Nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 1 ng Pag-asa dito po sa western section ng Northern Luzon. Ito po ang hilagang bahagi ng Ilocos Region. Yan po ang taas na bahagi ng La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama na po dyan ang area ng Abra. Sabay ng paglayo ng Bagyong Enteng, ito po ay maaaring tanggalin na rin mamaya. Pero again, ito pong Bagyong Enteng ay humihila o nagpapalakas ng habagat. So maliban po dito sa ating tropical cyclone wind signal, posible pa rin po tayong makaramdam ng breezy hanggang gusty conditions or pabugso-bugsong hangin, particularly sa western section ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa. Pinapakita dito na posibleng mamayang madaling araw hanggang bukas ng umaga, ito pong Bagyong Enteng ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pinapakita rin dito na posible pa itong lumakas habang binabaybay nito ang West Philippine Sea patungo dito sa southern portion ng China. Sa kasalukuyan, ito pong color orange ay sumasabit pa dito sa western section ng Northern Luzon. Pero kasabay ng unti-unting paglayo ng Bagyong Enteng, lalayo rin po itong general area na kung saan meron tayong malalakas na bugso ng hangin. Pero again, hihila pa rin po, magpapalakas ng habagat itong Bagyong Enteng kasama ng ating tinatawag na monsoon trough. Kaya posible pa rin po yung mga pabugso-bugsong hangin, lalong-lalo na sa western section
ng Luzon. At kapag meron po tayong mga nararanasang thunderstorms o yung mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat, may mga kasama rin po yung pabugso-bugsong hangin. So kahit papalayo na po ang Bagyong Enteng sa ating landmass or kalupaan, magpapatuloy pa rin po ang mga pag-ulan dulot ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya doble ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto nito gaya ng mga pagbaha, flash floods at landslide. Ugaliin pa rin mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at makibalita sa inyong LGU or DRRMO if ever merong evacuation plan para sa inyo. Bukas ang tabayanan po muli ang ating update para dito sa Bagyong Enteng at sa ating habagat o southwest monsoon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Mag-ingat po tayong lahat. Magandang gabi po.